Personal ko po itong karanasan. Naganap ito doon sa aming probinsya. Pero hayaan niyo pong simulan ko itong aking istorya noong bata pa po ako. Minsan, habang naglalaro ako sa bakuran namin, ay nahulog po ako sa isang puno na aking inakyat. Hindi ko maipaliwanag pero para kasing may kung anong pwersa ang humila sa akin, kung kaya nahulog po ako. Napilay ako noon pero nagawa namang maipahilot, kung kaya hindi lumala at nanumbalik naman sa dati yung paa at braso ko. Sabi sa akin ng manghihilot, signos daw para sa akin yung puno. Parehong masama at mabuti umano ang hatid nito sa akin. Pero mula noon ay naging tahimik na akong bata. Para kasi ako na trauma dahil sa naranasan ko. At yung pagiging tahimik ko ay siya namang naging dahilan para maging tampulan ako ng kantsaw sa aming paaralan. Hindi naman po talagang mahina ang utak ko. Pero dahil nga sa nangyari sa akin noon, kung kaya ganun ako. Kakaiba ang mga gawi ko kesa sa ibang mga bata. At hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsura po ako. Kung sa bagay, duminga po ng tao sabi nila ay may itsura. Ako pa kaya? Pero sa seryosong usapan po, ay may nakakahawig pa nga daw po akong artista. Ito ay hindi naman mismong ako ang nagsasabi, kundi ang ibang mga tao. Nang magtatapos na po ako sa elementarya, ay bigla namang tinapuan ng malubhang sakit ang tatay ko, na naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Mas lalo akong nalungkot. Para bang lalo akong nawalan ng ganang mabuhay. Pero naisip ko yung aking ina, na dalawa na nga lang kami sa buhay, tapos ganun pa ako. Kaya bigla ako nagkaroon ng pagbabago sa aking puso. Bagaman ganun pa rin naman ako, isang taong tahimik, ngunit mas pinili ko namang maging produktibo. Naging masipag ako, at sa lahat ng aking ginagawa ay tinutuon kong talaga ang puso at isipan ko. Kung kaya nagagawa ko po yun ng tama at maganda po ang kinakalabasan. May maliit kami ng lupa na sinasaka at meron din kami nag-iisang kalabaw na naiwan sa amin ng tatay ko. At ako na ang nangangalaga. Sa mura kong edad ay nag-aararo na ako. Kung kaya, hindi na namin problema ng nanay ko ang bigas. At may naibibenta pa kami sa ibang mga tao. Madalas ako noong pumapalya sa paaralan dahil nga sa palagi lang akong pinagkakaisa na tinutokso. Mas pinili ko na lang na lumiban at maghanap ng aming ikabubuhay ng nanay ko. Hanggang sa naging laman na rin ako ng mga ilog at lawa doon sa amin. Pero mas nagustuhan ko ang pangunguha ng mga ligaw na bulaklak sa gubat. Minsan kasi, habang nangingisda ako doon sa mga ilog na naroon sa kagubatan, ay may nakita ako na isang napakagandang bulaklak. At nabighani talaga ako, kaya akin iyong kinuha. At dumaan ako noon sa bayan. Hindi ako dumiretso ng uwi sa amin dahil sa mayroon pa akong bibilin at daraan ako ng simbahan. Pagkat ako po ay isang deboto noon nung nasa loob pa ako ng Iglesia Katolika. At nang nasa bayan na nga ako, nang papasok na ako ng simbahan, ay may nakakita sa mga bulaklak na dala ko. Kanila akong tinanong kung akin ba raw iyong
ipinagbibili. Kung kaya nagulat ako. Doon ko palang nalaman na maaari ko pala iyong mapagkakitaan. Kaya matapos makapag-isip na sandali, ay tumango ako at sinabing oo. Akin iyong ipinagbibili, wika ko sa nagtatanong. Ngunit nang kanila akong tanungin sa kung magkano ang bawat isa, ay tinanong ko na lamang sila sa kung magkano ba ang karaniwan nilang ibinabayad sa mga ganong uri ng bulaklak. At nagulat ako sa kanilang isinagot na halaga sa akin. Kaya ibinigay ko na sa kanila yung mga bulaklak nang magustuhan ko at magkasundo kami sa presyo. Ngunit nag-iwan lamang ako ng isa para ialay ko sa aming patron. Kaya mula noon ay itinuong ko na yung aking atensyon at panahon sa pangunguha ng mga ligaw na bulaklak o orchids. Pagkat naisip ko kasi malaki ang maitutulong sa amin noon ng nanay ko. Pero isang araw, habang nasa kagubatan muli ako upang manguha ng mga nasabing magagandang bulaklak, ay biglang nangyari yung hindi ko inaasahan. Nakapanguha na ako noon at pauwi na sana pagkat patakip silim na, nang mayroon pa akong mamataan na isang napakagandang bulaklak. Kakaiba ang hugis at mga kulay nito. Kaya huminto ako at inilagay na muna yung aking bayong na pinaglalagyan ng mga ligaw na bulaklak na akin ang napanguha upang akyatin yung isa pang nakita ko. Mataas ang kinalalagyan noon. Kung kaya, itinaas ko yung aking pantalon na maong upang mas malaya ako makagalaw. Nang nasa itaas na ako, ay bigla akong napasulya sa ibaba. Nagulat talaga ako at nalula dahil sa taas noon. Parang ayaw ko na ngang ihakbang pang muli yung aking mga paa. May mga lumot pa naman yung mga sanga nung nasabing puno. Pumwesto ko ng paupo nang upang sa ganon ay mas balanse ako. At nang akin ang aabutin iyon, ay bigla namang tumulas yung aking paa. Sumunod yung bigat ng katawang ko at natagpuan ko na lamang yung aking sarili na parang isang litsuning baboy na nakayakap yung aking mga kamay at paa sa sanga ng malaking puno na yon. Sinikap kong makabalik sa itaas ng sanga, ngunit dahil nga sa mga lumot, kung kaya napakadulas noon. Unang humulagpos mula sa pagkakayapos sa sanga yung aking mga paa. Kung kaya nakalambitin ako. Pinilit ko pa rin makaakyat, ngunit unti-unti na ring tumulas yung isang kamay ko, hanggang sa isang kamay na lamang ang nakakapit. At di nagtagal ay hindi ko na rin talaga yun nakayanan pa. At kusa nang bumitaw yung aking kamay. Grabing kaba yung naramdaman ko noon. Ang buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Ramdam na ramdam ko yung sakit nang ako ay tumama at bumagsak na sa lupa. At dahil sa malapit yun sa bangin, kung kaya gumulong pa ako. Buti na nga lang at hindi naman iyon kalaliman. Pero hindi ko na natanda ang lahat dahil habang gumugulong ako ay nawalan na ako ng malay. At nang ako ay magkamalay, sa unang pagmulat pa lamang ng aking mga mata, ay napansin ko na kaagad ang kadiliman ng aking paligid. Gabi na. Ngunit kahit paano, ay may kaunting liwanag naman na nagmumula sa buwan. Pero hindi ko maitatanggi na ako ay talagang kinabahan. Pagkat ni minsan, ay hindi pa ako inabutan ng gabi sa kagubatan. Pagkat pinakaiiwasan kong mangyari iyon sa akin dahil na rin
sa mga kwentong aking naririnig tungkol sa kung gaano kapanganib sa kagubatan kapag gabi. At naramdaman ko yung pananakit ng aking katawan. Napahawak din ako sa aking ulo. Pero magkagayon pa man, ay pinilit ko pa rin makatayo. Medyo nahihilo pa ako noong mga oras na yon. Hinanap ko yung aking bayong at titak. At nang aking makita, ay agad ko yung dinampot at nagmamadaling naglakad. At dahil sa munting liwanag lamang ang nagsisilbi kong ilaw na nagmumula sa buwan, ay lupa ako nag-alala kung matutuntun ko ba yung tamang daan pauwi sa amin. Abot-abot na yung kaba na aking nararamdaman. Nagmamadali at nag-uuna ng aking mga paa sa paglakad. Hanggang sa natigilan ako nang mula sa itaas ay may bumagsak na isang nilalang. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung aswang. Sa probinsya namin ay laganap na ang paniniwala ng mga tao ukol sa mga aswang, pagkat existido talaga ang mga ito doon sa amin. Nakalapat ang mga kamay nito sa lupa habang siya ay nakaharap sa akin at matinding naglalaway. Nanlilisik ang kanyang mga mata at ramdam ko na anumang sandali ay kanya na akong susugurin. Kaya hinugot ko na kaagad yung aking itak. Hindi ko maikakaila na labis na takot ang naramdaman ko. Pero hindi rin naman ako makapapayag na basta na lamang ako magpapalapa sa aswang na yon. Kaya nilakasan ko yung aking loob, lalo na nang maisip ko ang aking ina. Paano na lang kapag may nangyari pa sa aking masama? Wala na siyang makakatuwang sa buhay at sigurado ako baka hindi niya rin kayanin kapag ako ay nawala. Mahina kasi ang loob ng nanay ko. Kaya naisip kong lumaban na lang. Kahit pa alam kong dihado ako sa laban. Pagkat wala ako gaanong nalalaman sa pakikipaglaban. Lalong-lalo na pagdating sa mga aswang. At base na rin sa mga naririnig ko, may kakaibang lakas ang mga ito. At nagtataglay din sila ng makakapal na balat. Mapipilis din silang kumilos at talagang maliliksi. Pero sinabi ko sa aking sarili na ako ay magpapakasakali pa rin. Dahil alam kong hindi naman ako papabayaan ng nasa itaas. Pero isang himala nga ang naganap. Nang saktong papasugod na yung aswang, ay biglang may naglitawan na mga bolang apoy. At napansin ko kaagad na natakot at napatras yung aswang sa mga ito. Hanggang sa bigla na itong tumalikod. Ngunit nakita kong sinundan pa rin yung aswang ng mga nasabing bolang nagliliyab. At dahil sa bilis nila, sa isang iglap ay naglaho na lang silang lahat sa gitna ng dilim. Binawi ko na yung pagkakatitig ko sa kanila at tumarap ako sa kabilang direksyon. Pinagpatuloy ko na yung aking paglakad. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay muli akong napahinto. Nang makita ko yung mga bolang apoy na yon na nasa akin ang unahan. Muling nagliwanag yung aking paligid pagkat walang tigil sa pagliyab ang mga iyon. Na kapag gumagalaw ay nagkakaroon ng tila buntot na apoy. Kung ihahambing ko ang sukat ng mga ito, ay kasinlaki lamang sila ng mga nyog at nakalutang sila sa hangin na pantay at tapat sa aking mukha. Nanatili lang ang mga ito sa aking harapan at katulad ko ay hindi rin sila gumagalaw ng mga sandaling iyon. Kaya nang makabuelo ako ay mabilis akong naglakad at nagsisunuran ang mga ito sa akin.
At bigla na lang ako nilang pinalibutan. Kung kaya muli akong napahinto. Maya-maya ay biglang umusog ang isa sa mga ito at tila ba binibigyan ako ng daan sa kaliwang bahagi ko, na para bang itinuturo nila sa akin yung daan na sa palagay ko ay kanila akong itinatama. Kaya kahit paano yung isipin na yon ay nakapagpakalma sa akin. Doon ako dumaan at matapos ang ilang minutong paglalakad ay nakarinig ako ng isang himig. Napakalamyos noon at kay sarap talaga sa pandinig. Masarap pakinggan yung tinig na yon at nagmumula lamang yung boses na yon sa aking unahan. Kung kaya, akin iyong sinundan at tinunton. Hanggang sa bumungad sa akin ang isang napakagandang dalaga na nakaupo sa malaking ugat ng malapad na punong kahoy. Nakalugay ang mahaba nitong buhok na tumatakip sa kalahati ng muka at bagya itong nakayuko. Hindi talaga ako makapaniwala na mayroong isang dalaga akong makikita sa pusod ng napakasukal na kagubatan. Nang maramdaman niya ang presensya ko, ay bigla itong tumigil sa kanyang pag-awit at dahan-dahang tumingin sa akin. Tinanong niya ako kung saan ako galing at kung ano ang aking ginagawa sa parte ng kagubatang iyon. Nang sasagutin ko na yung kanyang katanungan, ay mayroong biglang tumulo mula sa noo ko at kanya iyong pinansin. Sinabi niyang maitugo ako sa noo at yun na ang huli kong natatandaan. Pagkat bumagsak na ako at nawalan muli ng malay. Nagtamo pala ako ng malaking sugat sa ulo, buwan ng pagkakahulog ko sa puno. Nang magising ako ay tirik na ang araw at nang igala ko ang aking paningin ay nasa loob na ako ng isang kubo. Bumangon ako at dahan-dahang tumayo. Paglabas ko ng kubo ay nakita ko yung dalagang nakita ko noong nagdaang gabi at abala siya nagwawalis ng kanyang bakuran. Nang mapansin niya ako ay sinabi niyang gising na pala ako. Nagkwentuhan kami at nagluto siya ng agahan. Niyaya niya akong kumain muna bago daw ako umuwi. Niyaya nga muna akong kumain ng agahan ng magandang dalaga. At nang makatapos na kami, sa halip na umuwi na ako, ay muli pa akong nakipagkwentuhan sa kanya. Di ko rin maipaliwanag pero parang may kung anong pumipigil sa akin na umuwi. Napakaganda niya kasi. Nakakabigani ang kanyang ganda at napakahinin pa. Bawat ngiti niya ay parang may kung anong kilig at kiliti akong nararamdaman sa aking katawan. Pumasok kaming muli sa loob ng silid at doon ipinagpatuloy yung aming pagkukwentuhan. Tinulungan ko rin siyang ligpitin yung aming hinigaan. Marami akong gustong malaman sa kanya, kaya patuloy akong nagtanong. Tinanong ko siya kung saan kumukuha ng kanyang makakain sa pang-araw-araw niyang pamumuhay at kung bumababa din ba siya sa bayan. Sinabi niyang lahat ng kanyang kailangan ay naroon na sa gubat at minsan na rin siyang bumaba sa bayan. Ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan ng karanasan niyang iyon. Kung kaya, hindi na iyon muli pang naulit at iniwasan na talaga niyang muli pang bumalik. Nalaman ko rin na matagal na palang wala ang kanyang mga magulang at namumuhay lamang siyang mag-isa doon sa gitna ng gubat.
Ipinahayag ko sa kanya yung aking pag-aalala. Sinabi ko na lubang delikado ang mamuhay na mag-isa sa lugar na iyon. Ngunit sinabi naman niya sa akin na siya ay sanay na at iniingatan umano siya ng kagubatan. Binanggit ko rin sa kanya ang ukol sa panganib na hatid ng mga taong labas. Pero ikinukubli umano siya ng mga puno, kung kaya hindi siya natatagpuan ng mga ito. Binanggit ko rin ang ukol sa mga engkanto at aswang na maaaring magsapanganib ng kanyang buhay. Ngunit nangiti lamang siya at sinabing kayang-kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili mula sa mga masasamang elementong binanggit ko. Kaya biniro ko siya na baka isa siyang diwata, kung kaya nakakapamuhay siya mag-isa doon sa gubat. Hindi siya umimik. Sa halip ay isang matamis na ngiti lamang ang iginanti niya sa akin. At sa wakas ay nalaman ko na rin ang kanyang pangalan. Siya ay si Amihan. Pagpapakilala niya. Kaya binigkas ko rin ang aking pangalan. Nang magtatanghalian na, lumabas siya ng silid at niyaya niya ako. Magluluto na raw siya at tumuon na muna raw ako. Kaya nagpresenta naman ako na magsibak ng kahoy upang may magamit siya na panggatong. Nang inihahanda ko na yung mga kahoy na aking sisibakin, ay nagulat ako sa mga taong biglang dumating. Sa palagay ko ay isa silang mag-anak. May dalang mga prutas yung dalawa nilang anak, habang yung mag-asawa naman ay may mga gulay at manok. Isang kulay puti ang balahibo at isa ring itim. At sa kilos nila ay para talaga silang nangingilag. Dahan-dahan lang nilang inilapag yung kanilang mga dala na wala silang binabanggit na kahit isang salita. At mga bahagya silang nakayuko na tila ba nahihiya. Nang ibaling ko ang aking paningin kay Amihan, ay nakita ko siyang nakatayo lamang ng tuwid at pinagmamasdan yung mag-anak. Hindi ako maaaring magkamali. Inaalayan siya ng mga ito ng pagkain. Pero bigla siyang nagsalita na para bang nabasa niya kung anong aking iniisip at sinabing mababait ang mga tao na naninirahan malapit doon sa gubat. Nang tanungin ko siya kung bakit nila ginagawa iyon, ay nagpaliwanag si Amihan. Sinabi niyang tulad ko, akala ng mga tao siya ay diwata dahil namumuhay siya mag-isa sa pusot ng gubat. Kaya iyon umano marahil ang dahilan kung bakit siya binibigyan ng pagkain ng mga tao. Ipinagpatuloy ko yung pagsibak ng kahoy habang siya naman ay nagpunta na muli sa kusina. Nang makaluto ay sabay kaming kumain dalawa. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan kaming uli. Hanggang sa maalala ko yung narinig kong awit mula sa kanya. Kaya hiniling kong muling marinig yung maganda niyang tinig. Ilang beses siyang tumanggi at sinabing siya ay nahihiya. Pero naging mapilit ako. Kaya narinig kong muli yung maganda niyang boses. Ikinuwento niya rin sa akin na may nagawi na rin noon na lalaki sa maliit niyang kubo. Nangako ito na babalikan siya. Pero hindi nito tinupad yung kanyang pangako kay Amihan. Matagal siyang naghintay hanggang sa nawala na siya ng pag-asa at sumuko na. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya habang nagkukwento. At di ko alam kung bakit bigla akong nasabi na babalikan ko siya at magiging tapat ako sa aking pangako.
Inihatid niya ako sa may puno kung saan ako nahulog at ipinakita ko naman sa kanya yung napakagandang bulaklak na nasa itaas. Sinubukan ko uling kunin niyon at nang makuha ko na, ay inilagay ko yung isang bulaklak sa kanyang tenga. Lalong lumutang yung kanyang kagandahan. Mabigat sa loob kong umalis at iwan si amihan. Pero nag-aalala din ako para sa aking ina. Alam kong hinahanap na ako nito at baka kung mapaano siya. Kaya pansamantala ako nagpaalam kay amihan at muli kong sinabi na babalikan ko siya. Hindi ito kumibo. Nakatingin lamang siya sa akin at bakas ang matinding lungkot sa kanyang maganda at maamong muka. Napansin ko rin na nangingilit na ang luha sa kanyang mga mata. Kaya bago pa yun pumatak, ay bumitaw na ako sa pagkakahawak sa kanyang mga kamay at tumalikod na. Nagmamadali akong bumaba ng kagubatan at tinahakandaan pauwi sa amin. Pagdating ko sa bahay ay hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko ang aking ina na nakatulala sa aming bintana at nakatanaw sa kawalan. Nang mapansin niya ang pagdating ko, ay wala siyang mapagsidlan ng kanyang kagalakan. Masayang-masayang nanay ko nang makita ko. Panay ang pagtatanong niya sa akin kung ano ang nangyari at kung saan ako nagpunta. Sa buong buhay ko ay noon pa lamang ako nakaramdam ng ganon. Ni minsan ay hindi pa ako humanga o nagmahal tulad ng nararamdaman ko para kay amihan. Pero kailangan kong alagaan at bantayan ang nanay ko dahil nagkasakit ito sa labis na pag-aalala sa akin. Walang sandali noon na hindi sumasagi sa isipan ko si amihan. Palagi ko siyang naaalala. Gising man o natutulog, ay pabalik-balik sa aking isipan ang kanyang larawan. Kaya nang gumaling na ang aking ina, ay nagpasya na akong umakyat muli sa gubat at puntahan si amihan. Pero kahit anong gawin kong paghahanap sa malit niyang kubo, ay hindi ko iyon matagpuan. Hanggang sa bigla na lang sumulpot ang mga taong labas na hindi bababa sa 15 katao. Agad na nagtanong sa akin yung isa kung taga-saan ako at kung ano ang ginagawa ko doon. Habang yung isa naman ay tinanong ako kung mayroon ba akong koneksyon sa mga militar. Sumenyas pa nga ang isa sa kanilang mga kasama na baka ako ay isang espiya. At mabilis nilang ginalugad ang paligid sa pag-aakalang baka may kasama nga ako na militar. Kinabahan ako ng gusto dahil sa pangyayaring iyon. Sinabi ko sa kanila na naliligaw ako. At nang mapatunayan nilang hindi ako konektado sa militar, ay iniwan na lang rin nila ako. Pero nung una, ay ayaw pa nilang maniwala sa sinasabi ko na may hinahanap lang akong kubo at sa kasamang palad ako ay naligaw. Sinabi nila sa akin na matagal na silang naninirahan sa mga kagubatan at palagi silang dumaraan doon. Wala daw kahit isa na naninirahan sa bahagi iyon ng kagubatan. Kaya imposible daw ang sinasabi ko, pagkat wala talagang bahay doon. Sabi pa nila, ang tanging mayroon sa gubat ay mababangis na hayop at isang impakta. Hindi na lang ako umimik o nakipagtalo pa para hindi na rin umaba yung aming usapan. Nang makaalis na silang lahat, ay sinimulan ko na uli ang paghahanap. Hanggang sa marating ko ang isang bahagi ng gubat na ang mga dahon ng puno ay magkakadugtong na dahil sa sobrang kapal. Kaya napakaganda noong tingnan. Para akong nasa isang tunnel na yari mula sa mga sanga at dahon ng puno. At nagulat ako nang muli akong tumingala. Pagkat bato na ang nasa itaas. Karugtong pala talaga iyon
ng isang kuweba. Nagpatuloy pa ako at bumungad sa akin ang isang napakagandang tanawin na lalo pa iyong gumanda dahil sa wakas ay nakita ko na rin si Amihan. Isa yung malit na talon na napakalinaw ng tubig na umaagos mula doon at siya ay naliligo. Kung kaya nakita ko nang hindi sinasadya ang hubad niyang katawan. Pero mabilis akong tumalikod bilang paggalang ko sa kanya. Matapos niyang makapagbihis ay dumaan na siya sa aking harapan at akin naman siyang sinundan. Bakas sa kanyang mukha ang iba yung kasiyahan. Pagkat tinupad ko yung aking pangako na akin siyang babalikan. Pumasok kami sa loob ng kanyang kubo at nag-usap. Nakapagtataka pagkat naroon muli ang malit niyang tahanang iyon. Sa pag-uusap namin ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at nagtapat na ako sa kanya. At inamin din niya sa akin yung totoo niyang nararamdaman. Niyaya ko siya na sumama na sa akin. Bigla siyang nalungkot at napayuko. Hinawakan ko siya sa baba at tinitigan ko ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na hindi niya maaaring iwan ang kagubatan. Doon na biglang bumilis ng todo ang pagtibok ng aking puso. Tama nga ang hinala ko. Pero biglang naputol yung ginagawa kong pagmumuni-muni nang muli siya magsalita at sinabing kung totoong mahal ko siya ay magpunta ako dun sa lugar kung saan kami unang nagkita nung aksidenteng mahulog ako sa puno. At mayroon umano siyang ipapakita sa akin. Niyaya ko siya na sabay na kaming magpunta doon. Pero tumanggi ito at sinabing kailangang mauna ako doong mag-isa. Tumalima naman ako sa iniuutos niya at nagpunta nga akong mag-isa doon. Nang naroon na ako ay biglang nanindig ang aking balahibo. Nakarinig din ako ng mga pagkaluskos at nakakatakot na tunog ng isang mabangis na hayop. At laking gulat ko nang biglang bumungad sa akin ang isang aswang. Matindi itong naglalaway na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. At bigla na itong kumilos para sunggaban ako. Napatakip na lamang ako ng aking mukha dahil sa bilis ng mga pangyayari. Wala pa naman akong dalang kahit ano na maaari kong gamitin laban sa aswang. Nang bigla na ng iyong tumilapon at nakita ko si Amihan. Isa nga siyang diwata. Nang muling sumugod ang aswang ay kitang-kita ko kung paano kusang gumalaw yung mga malalaking ugat ng punong kahoy. Na animoy may sariling buhay ang mga ito. Mabilis na pinuluputan yung mga kamay at paa ng aswang at sa isang iglap ay nawasak ang katawan nito. Nang hilahin ng mga malalaking ugat sa magkakaibang direksyon. Nagkalat ang mga laman loob nito at nabuhos ang masagana niyang dugo sa lupa. Dahan-dahang lumapit sa akin si Amihan at tinanong ako kung hindi raw ba nagbago yung nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na't alam ko na ngayon kung anong katotohanan tungkol sa kanya. Hindi ako nakaimik. Pero sigurado ako sa aking nararamdaman para kay Amihan. Sinabi niya sa akin na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring umalis ng kagubatan. Pagkat iyon ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang kaharian. At siyang nag-iisang tagapangalaga nito. Nang makahinga ako at makahugot ng lakas ng loob, ay sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi ko rin maaaring iwan ang aking ina. At kung akin namang ipagtatapat ang lahat, ay alam kong hindi ito makapapayag na dumuon kaming pareho kasama
ng isang diwata. Naguluhan ako nung mga oras na iyon. Hanggang sa biglang magpabago-bago ng anyo si Amihan na lalo kong ikinamangha at ikinagulat. Nilisan ko yung kagubatan. Muli ay iniwang ko siya na mabigat ang aking loob. Pero hindi ko kasi alam kung paano kami mamumuhay na magkasama. Nung nasa amin na ako ay hindi ako mapakali. Palagi ko pa rin naiisip si Amihan. Ilang beses ko rin tinangka na balikan at puntahan siya. Pero palagi na lang rin akong nagdadalawang isip. Hanggang sa di ko na namalayang mabilis na lumipas ang isang taon. Unti-unti ko na rin siyang nakakalimutan. Itinuon ko na lang sa ibang mga bagay ang aking panahon at isipan. Minsan ay di sinasadyang nagawi akong muli doon sa gubat. At habang paakyat ako ay doon palang nanumbalik muli yung mga alaala ko kay Amihan. Kaya sinubukan kong hanapin yung kanyang kubo. Tinawag ko rin yung kanyang pangalan. Pero hindi ko talaga siya natagpuan. Kahit yung yungib kung saan siya naliligo ay aking natunton at pinuntahan. Pero wala din siya doon. Hanggang sa sumuko na lang din ako. Alam kong para sa ibang makaririnig nito ay may hirapang paniwalaan lahat ng mga ikinuwento ko at isinalaysay. Pero ito ay personal kong karanasan na kailanman ay hindi ko po talaga makakalimutan. Ngayon po ay nananatili pa rin akong binata at kasalukuyang naninirahan na dito sa Maynila. Maraming taon na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Pero kung papalarin ay nais kong magbakasyon ngayong Disyembre. At hindi ko na palalampasin pa yung pagkakataon na muli siyang hanapin. At sa pagkakataong ito ay bunang aking loob. Pag nakita ko siya ay duro na akong kasama niya. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at magtatapos na nang makilala ko si Nino. Isa rin siyang graduating student sa university na pinapasukan ko. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Nino at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. At pagdating naman sa aspetong pisikal, ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon, ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Noong pasimula, ay naging maayos naman ang lahat sa amin ng kasintahan ko. Yun nga lang, ay masyado kami naging mapusok. Kaya sa madalas naming paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko man lang raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila. Na lahat daw ay kanilang ginagawa. Maibigay lamang lahat ng pangangailangan ko. Lalong-lalo na pagdating sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anong uso ng mga panahon ngayon, ay talagang mayroon ako.
Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Ninyo at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi raw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko umano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Ninyo na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang munang pareho hanggang sa makapanganak ako. Ayaw pa nga niya sanang pumayag pagkat ang gusto niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihahatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasya namin ay pareho na lang muna kaming hihinto. Nang dumating kami sa probinsya nila Ninyo ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid dahil nakapagsabi na siya sa kanila. Ipinagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kapaligtaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ano pa nga bang kanilang magagawa? Nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako at pabilis kong nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya nga sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinakita, kung kaya napanatag din ang loob ko. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw iyon nang iwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Ninyo sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganun ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namatang ko si Ninyo na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman na patapos na ako noon sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Ninyo. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Pagkat ganun kasi ang nakagawihan niya, o kaya naman ay naroon na ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin siya makita. Bigla akong kinilabutan pagkat hindi ako maaaring magkamali. Siyang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay dun sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita kong isang malaking aso na kulay itim na parang mayroon siyang sinisilip sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng bahay nila Ninyo.
Ang kalahati kasi paitaas ay yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon. At alam kong hindi yun pag-aari nila ninyo. Nang biglang lumingon ang aso, nang maramdaman niya ako, napatakbo ako dahil sa nakita ko yung nakakatakot na itsura nito. May napansin agad akong kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi ko hindi talaga iyon pangkaraniwan. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis ako nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko noon. Naramdaman ko pang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakiramdam. Hanggang sa marinig ko na ang boses nila ninyo at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na buti naman at napaagang uwi nila. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang napasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong patandaan. Isinara ko na kaagad ang pinto at naupo sa isang sulok ng sala. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Biglang naputol yung pagmumuni-muni ko nang muli kong marinig yung boses ng biyanang kong babae at pinabubuksan sa akin yung pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng kanilang bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Ninyo at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Tinakpang ko ang aking tenga. Ayokong marinig ang mga boses nilang iyon. Di ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Wala na ako naririnig na nagsasalita pa sa labas. Lumipas pa ang may 10 minuto. Di ako umalis sa pagkakaupo ko sa sulok at patuloy lang na nakikiramdam. Dumadagundong na sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako na naramdaman kong nanuyo yung lalamunan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakakita ako ng mahabang buhok na lumulusot sa pagitan ng dingding at bubong. At para bang mayroon iyong sariling buhay na gumagalaw ng kusa. Di nagtagal ay nasundan iyon ng isang kamay. Kaya nagsisigaw na talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. At lumitaw na rin ang ibabaw na bahagi ng kanyang ulo. Maya-maya ay narinig kong muli ang boses ni Ninyo at ng mga biyanang ko. At halata sa mga tinig nila ang lubang pagpaalala. Narinig nila marahil yung malalakas na pagsigaw ko. At nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. At dahil sa mga nag-aalala nilang boses, kung kaya, binuksan ko na rin yun. Pagkat naisiguro ko namang sila Ninyo na nga ang dumating. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto, ay bakas sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa asawa ko
at naiyak na ako ng tuluyan. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na kahit pag-isipan pa nila ako ng hindi maganda kaysa mag-alala pa sila. Pero pinilit nila akong magtapat. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan ko, ay lupa nga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak. Narinig ko sa kanilang mga pag-uusap na mayroong nagtatangka sa amin ng anak ko. Kaya napagkasunduan nila na ilayo na muna kami dahil delikado kung mananatili pa kami doon. Dinala nila kami sa kapatid ng tatay ni Ninyo doon sa bayan. At tamang-tama naman na bakante ang pinapaupahan nitong bahay. Pero minsan pang naulit ang masamang pangyayaring iyon. Natutulog na kami noon ni Ninyo nang bigla akong makaramdam ng matinding init. Kung kaya, nagising ako. At laking gulat ko nang may maaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa may pinto ng aming silid. Ang haba ng kanyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang pinaliwala lang niya ako na kahit nakita ko na siya ay hindi niya ako pansin dahil nakatitig siyang mabuti sa tiyan ko. At para bang takam na takam. Dahil sa sobrang gulat at takot na naramdaman ay talagang napasigaw ako habang niyuyugyug ko ang braso ni Ninyo. Nang magising si Ninyo ay mabilis ding naglaho yung babae. Napatingin lang akong sandali noon sa asawa ko na nang aking ibalik ang paningin sa babae ay nawala na itong bigla. Kaya nag-alala ako na baka hindi ako paniwalaan ni Ninyo. Pero nang ituro ko sa kanya kung saan ko nakita yung babae na nakatayo, ay nakita namin yung bakas ng kanyang mga paa at mayroon iyong langis. Nang sundan namin yung mga bakas, ay napansin namin nakabukas na rin yung bintana. Nang sumunod na araw, ay ipinagbigay alam namin sa mga biyanang ko ang nangyari. At nagdesisyon silang magdala na ng manggagamot. Binigyan ako nito ng mga pangontra. Pinausukan at kinabitan din niya yung bahay na aming tinitirahan. Binilinan din niyang asawa ko na magpausok tuwing hapon. At hanggat maaari ay pagsuotin ako ang itim na damit. At mula po noon ay hindi na muling naulit pa yung mga ganong pangyayari hanggang sa maisilang ko po ang panganay naming anak. Si anyos po ako noon nang unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Nagbakasyon kami noon sa bahay ng lola ko sa probinsya. May kalakihan ang bahay nila lola at 2 palapag yun. Pero luma na at pang sinauna pa ang pagkakayari. Lagi po akong pinapatulog noon ni nanay tuwing tanghali. At kahit nasa bakasyon kami, ay araw-araw pa rin niya akong pinapatulog. Sa totoo lang po, ayokong matulog sa tanghali. Pinipilit ko lang dahil pinapagalitan nila ako. Kaya matagal bago ako nakakatulog, lalo na kapag naririnig ko yung mga boses
ng mga kalaro kong nagkakaingay sa labas. Kaya kapag nagising ako ay gabi na. Minsan, nang pinatulog niya akong muli, doon sa may kwarto sa itaas, nang magising ako ay napakadilim sa kwarto. Kaya gabi na, naisip ko. At nakalimutan nilang magsindi man lang ng ilaw sa silid kung saan ako natutulog. Pagbangon ko, ay napasigaw talaga ako ng ubod lakas. Dahil nagulat ako at natakot nang makita ko sa may bintana yung animoy malaking paniki na nakakabit doon sa mga rehas na bakal. Tapat na tapat pa naman sa akin yung bintana. At ang lalong ikinatakot ko pa ay hindi talaga iyon isang paniki, kundi tao iyon na mayroong malapad na pakpak. Mahirap paniwalaan pero totoo at sigurado ako sa aking nakita. Kahit ako man noong mga oras na iyon ay halos hindi rin makapaniwala. Pagkat doon lang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko at ayaw ko na iyong maulit pa. Pero hindi yung gusto ko ang nasunod. Dahil makaraan lang ang ilang araw ay muli akong nakakita ng aswang. Pero hindi na sa ganong anyo. Hindi ko kasi ipinagtapat sa mga magulang ko at kanila lola yung totoong nakita ko. Naisip ko kasi baka lalo lang nila akong higpitan at bawalang maglaro sa labas. Kaya nang mag-usisa sila sa akin noon kung ano ang aking nakita, kung bakit ako napasigaw ng malakas, ay sinabi kong pusa lang pala at nagulat lang ako. Pero kahit hindi ko sinabi sa kanila yung totoong nakita ko, ay naging mas maingat na ako. Hindi na talaga ako lumalabas sa bakuran ng bahay nila lola. Doon lang kami naglalaro ng mga pinsang ko sa loob. Pero mukhang matindi yata yung pagnanasa sa akin ng mga aswang doon pa nila lola. Dahil kahit nasa loob lang kami ng kanilang bakuran, ay pinasok pa rin ako ng mga ito. Naglalaro kami noon ng tagu-taguan ng mga pinsang ko. Kagigising ko lang noon at mag-aalas 5 pa lang. Malawak ang nasasakop ng bakuran nila lola at maraming mga puno. Maraming pwedeng mapagtaguan. Kung kaya, angkop talaga para sa aming laro. Kasama ko lagi noon si Linda. Kung nasaan ako, ay naroon din siya. Nang nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalaro, ay may napansin akong tao na para bang nagtatago din. At doon ko siya nakita sa mga puno. Sinabi ko kagad kay Linda yung aking nakita. Pero sa halip na tumakbo, ay sinabihan niya akong yumuko at magtago kaming mabuti. Takot na ako noong mga oras na iyon at parang nahihirapan na akong huminga dahil sa sobrang kaba. At nang mapalingon ako, ay nakita ko yung 2 kamay doon sa may puno. Nakakatakot iyon. Hindi iyon normal na isang karaniwang kamay na makikita sa mga tao. Nakakakilabot iyon. Kaya sinabi ko kay Linda na tumakbo na kami. Dahil naroon lang yung aswang sa likod ng puno na ilang metro lang ang layo mula sa amin.
Pero kung natatakot ako, ay naramdaman kong mas natatakot pala si Linda. At kaya pala ayaw niyang kami ay tumakbo ay dahil sa halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Inang-ina siya. At tulad ko, ay nahihirapan din siyang huminga. Na habang pinagmamasdan ko siya, ay napansin kong tila mas malala pa nga kaysa sa akin. Pagkat may sakit pala ito na hika. Nang muli akong mapalingon, ay nakita ko na pati ang braso ng aswang, pati yung kabahagi ng kanyang buhok. Naisip kong dahan-dahan na itong kumikilos. Nang ibalik ko ang pansin ko kay Linda, ay nakita kong namumutla na maging ang kanyang mga labi. Pilit ko pa rin pinapalakas yung loob niya at sinasabing kailangan na naming umalis doon. Nang ituon kong muli yung aking tingin doon sa aswang, ay nakita kong tuluyan na itong lumabas sa kanyang pinagkukublihang puno. At dahan-dahan na itong gumagapang na parang aso. Kaya sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang bigla naman kaming matagpuan ng mga pinsa namin. Kanina pa raw nila kami hinahanap. At nang tingnan kong muli ang aswang, ay wala na ito. Nagulat ang mga pinsa namin nang makita nila si Linda at nagtulong-tulong kami na buhatin siya. Pagdating namin sa bahay, ay sinabi ko na sa aking mga magulang ang naalalaman ko. Lahat ng aking nakita ay sinabi ko na sa kanila. Sabi ng lola ko, mayroon daw talagang isang pamilya doon sa kanila na pinaniniwalaan ng mga tao na may lahing aswang. Pero matagal na raw silang walang balita sa mga ito. Ang alam daw nila ay ng ibang bayan na sila. May nakapagsabi din na nasa Maynila na raw ang mga ito, pagkat may nakakita na taga roon sa kanila. Kaya wala nang mga nangyayaring napapalagan doon sa kanila na dulot ng mga aswang. Kaya nagtataka raw si Lola kung bakit bigla na namang sumulpot ang mga ito. Sabi pa niya, iilan lang naman ang mga taga roon sa kanila ang ng ibang bayan. Halos lahat ng taga roon sa kanila ay doon na nakapag-asawa at namuhay. At karamihan ng mga umalis sa lugar nila ay hindi na nakabalik pa. At ginawa pa nga niyang halimbawa si Mama na kung hindi pa nga raw niya pinilit na magbakasyon ay baka hindi pa kami umuwi, sapagkat boring talaga doon sa kanila. Aaminin kong kahit ako nung naroon kami ay hindi talaga nasiyahan sa naging bakasyon namin. Buti na nga lang at may mga pinsan akong masisipag na nagpupunta ron sa bahay nila Lola para makipaglaro sa akin. Dahil yung lugar nila Lola ay parang ghost town. Walang kabuhay-buhay at talagang nakakatakot. Na binagayan pa ng nag-iisa niyang bahay na malaki. Ngunit makaluma naman ang disenyo na parang haunted house na nakatirik sa pinakapusod ng lupain nila. Idagdag pa yung mga naglalaki ang puno na nakapalibot, na nakakatakot yung mga itsura dahil sa paraan ng pagkakatubo ng kanilang mga sanga. Kaya tama, sino nga naman ang gaganahang
bumalik pa doon kapag nakaalis na. Ang magbibigay na lang sa iyo ng motibasyong magbalik sa lugar na iyon ay yung pagmamahal mo sa mga kaanak na naiwang naroon. Maliban doon, wala na. Kaya dahil sa sinabing iyon ni Lola, kung kaya, naikwento ko yung tungkol sa mag-asawang nakausap ko sa barko. Nakatabi ko kasi sila habang pinagmamasdan ko yung paglubog ng araw. At kanila akong tinanong kung taga saan. Kaya sinabi kong magpapakasyon lang kami at ang nanay ko talaga ang taga roon. Sinabi ko ring yun pa lang ang unang pagkakataong kong makapunta roon dahil sa Maynila na ako'y pinanganak at lumaki. At tinanong nila ako kung saan ang aming destinasyon. Saan daw kami tutuloy pagdating namin sa probinsya. Kaya binanggit ko yung lugar na sinabi sa akin ni Mama. At napansin kong medyo nagulat pa sila. At masayang sinabi sa akin na doon din ang tungo nila. Dahil mga taga roon sila. Biglang nagulat si Lola sa ikinuwento ko at agad niyang ipinalarawan sa akin yung sinasabi ko mag-asawa na nakausap ko. Kaya base sa natatandaan ko ay agad ko namang inilarawan sa kanya at nagulat kami sa naging reaksyon ni Lola. At sinabi niyang yun nga ang pamilyang tinutukoy niya na lahi ng mga aswang. Tinanong niya pa akong muli kung may mga kasama ang mga ito. Sinabi kong kasama nila ang kanilang mga anak. At bali 3 pamilya silang lahat. Biglang napatakip si Lola ng bibig at talagang panandalian pang natulala dahil sa sobra niyang pagkagulat. Bakas na bakas sa kanyang muka ang matindi niyang pagpaalala. Sinabihan niya kaming lahat na magpipinsan na wag nang lalabas pa ng bahay. At agad niyang ipinasarang mabuti yung mga pinto at bintana. Inutusan din nila kami na kumuha ng mga bawang sa kusina. Si Papa naman ay wala na ring nagawa pa kundi ang sumunod sa mga sinasabi ni Lola. Hindi kasi ito naniniwala. At para sa kanya, yung mga ipinagtapat ko ay guni-guni ko lamang. Sinabitan namin ng mga bawang yung bintana at pinto. Pinalagyan din iyon ni Lola ng mga walis na nakabaliktad at inihambalang. Ang pinsang ko namang si Linda noong mga oras na iyon ay nakahiga at nakatulog na. Bumuti na rin kahit paano ang kanyang kalagayan. Kinuha ng pinsang ko yung krus na nasa altar at kanya sana iyong isasabit din sa may pinto. Pero pinigilan siya ng papa ko at sinabing hindi iyon totoo. Kaya parang nakaramdam ako ng inis noon kay Papa. Pero sa lahat ng hindi niya pinaniniwalaan ay doon siya tumama dahil sinang-ayunan iyon ni Lola. Sinabi ni Lola na kanila nang nasubukan noon at wala nga raw iyong naging epekto sa mga aswang. Sa mga palabas lang daw nangyayari iyon. Nang maisaayos na namin ang lahat, ay saka pala naghanda sila Lola at Mama ng aming magiging hapunan. Maya-maya, bigla kaming nakarinig ng mga boses sa labas. Dumating ang kuya ni Mama at kasama nito ang panganay na anak na lalaki. Nagtaka daw kasi sila kung bakit hindi pa nakauwi si Linda
kung kaya kanilang hinanap. Sinabi namin sa kanila kung ano ang nangyari at maging sila ay nagulat. At yun ang dahilan kung bakit hindi na pinauwi pa ni Lola ang mga pinsang ko. Nandito na naman pala sila. Yan ang tandang-tanda ko na sinabi ni Tito na kapatid ni Mama. At sumagot si Lola ng oo at mas dumami pa dahil nagsipag-asawa na ang kanilang mga anak. Habang naglalagay na kami ng mga pinggan sa mesa at naghahanda na para kumain, ay nagsimula ng umalulong yung mga aso. Nakakatakot iyon. Hindi lamang yung kanilang tunog, kundi ang katotohanang wala naman akong natatandaang may alagang aso sila Lola. At nang sumilip si Tito sa bintana, ay nagulat siya at agad na napatingin sa amin. Sinabi niyang mayroong mga tao na nasa labas. Pero nakatayo lang ang mga ito at tila kumukumpas ng isang lalaki na para bang nagmamando at ibinibigay ang kanyang mga utos. Pumunta si Lola sa kanyang silid at paglabas niya ay kanyang ipinakita sa amin yung isang bote na may langis at tumaawas iyon. Sinabi niyang sila nga ang nasa labas. Nang kanyang tinutukoy ay yung pamilya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa may bintana at hinawi ko yung kortina noon. At kahit natatakot ay sumilip din ako. At nagtaka ako sa aking nakita. May mga kasama yung lalaki na nakaupong tulad sa aso. Nagpaalam si Tito kay Lola at Mama na kanya nang lalapasin ang mga ito. Pero hindi sila Lola pumayag at sinabing delikado. Pero sinabi ni Tito na nag-aalala siya na baka sunugin ng mga ito ang bahay ng dala nilang mga sulo para mapilitan silang lahat na lumabas at hindi niya raw iyon mapapayagan. Nagsalita si Papa at kanyang sinang-ayunan si Tito. Naisip kong makasarili si Papa na hindi man lang niya inisip ang kapakanan ni Tito. Basta ligtas lang siya at ang kanyang pamilya. Pero nagkamali ako dahil matapos niyang sumang-ayon ay sinabi nito na sasamahan niya si Tito at ang anak nitong lalaki. Kaya kinuha ni Lola yung itak ni Lolo at ibinigay kay Papa. Naramdaman na namin noon na mayroon ng umaali-aligid maging sa likuran ng bahay. At parang inaalam nila kung saan sila maaaring makapasok. Sugbit ang kanilang mga itak ay lumabas na sila Papa. Sumama din si Mama at Lola, pero nasa likod lang sila. At naroong kami ng mga pinsang ko sa may pinto na hinayaan lang namin bagya yung nakabukas. Tinanong sila ni Tito kung anong dahilan bakit sila naroon. Sumagot ang lalaki at sinabing alam na raw ni Tito ang dahilan at wag na raw itong pagmaang-maangat. Napansin kong yung kausap ni Tito ay yung lalaki na nakakwentuhan ko sa barko at nasa tabi nito ang kanyang asawa. Sa itsura ng mga ito ay parang kaitaran lang nila sila Mama. Pero ang sabi sa amin ni Lola, sila ang totoong kaidaran ng mga ito. Mga kababata pangaraw nila ni Lolo ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanilang mga pag-uusap. Sinabi ni Tito sa lalaki
na kanyang ipaalaala sa kanya pagkat medyo nalimutan na niya kung ano nangyari. Biglang mas lalo pang naging mapalasik yung mukha ng lalaki na mahalata mo talagang nagalit ito. Para bang mayroon siyang naalala na hindi maganda nang sabihin iyon ni Tito sa kanya. Hindi ito sumagot, kung kaya nagsalita na uli si Tito at sinabing ginawa lang nila kung ano ang tama. Dapat daw nilang tandaan na hindi nila ginusto ang nangyari at sila ang punot dulo ng gulo. Ipinagdiinan pa ni Tito na ang mga ito ang nagumpisa at sila ay umaksyon lamang. Umakbang pang papalapit si Tito, dahan-dahan, habang dahan-dahan ring hinuhugot ang kanyang itak. Sinabi niyang hindi na sana sila dapat bumalik pa at pinalimutan na lang ang lahat. Ngayon, naalala na rin tuloy niya yung sakit ng kanilang ginawa kay Lolo, na para kay Tito, yung buhay ng isa nitong anak ay kulang pa nakabayaran sa buhay ng tatay nila mama na si Lolo Pedring. Kaya hinamon ito ni Tito na kanila nang wakasan at wag nang idamay pang iba, lalong-lalo na raw kaming mga bata. Pero sinabi ng lalaki na uubusin nilang lahat ng natitirang lahi ni Lolo Pedring. At humanda na ang mga ito para lumusob. Maya-maya, biglang nagliwanag sa di kalayuan at narinig namin ang maraming tinig. Di nagtagal ay nakita namin kung sino ang mga dumating. Mga kapatid pa ni Mama at kasama ang kanilang mga anak na lalaki, pati na ang kanilang mga kaibigan at iba pang kababaryo. May mga dala din silang itak at pinatulis na kawayan at bigla na lang nagkagulo nang walang sabi-sabi nilang sinugod ang mga ito. Pati yung mga nasa likod ng bahay ni Lola ay nagsipagtakbuhan na papunta sa kanilang mga kasama at nagsipulasan na sila. Pero sinundan pa rin ito nila dito at tinugis. Nang mag-uumaga na, nagising ako nang marinig ko yung boses ng mga dumating. Sabi ng panganay nila Mama, matatahimik na muli ang kanilang lugar. Pero hindi umano yon panghabang buhay, dahil marami pang natira sa kanilang lahi at tiyak siyang gaganti ang mga ito. Pero matatagalan pa. Yan ang mga narinig ko sa kanilang pag-uusap. Kaya nasabi ko sa aking sarili na ayoko nang magpakasyong muli doon kanila Mama. Iyon ang una at huli kong pagpunta doon. Kaya po hanggang ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa probinsya nila Mama. Wala na rin si Lola at ang nakatira sa bahay nila ngayon ay ang pamilya ng panganay na kapatid nila